Kapulas! Welcome sa ating podcast channel na pinamagatang Boses ng Kababaihan. Kami ay mula sa pangkat 3A at ngayong araw isang napaka-importante at very relevant na paksa ang ating pag-uusapan, ang karapatan ng kababaihan. Sobrang interesting ng ating paksa, hindi ba? Siyempre hindi ako nag-iisa. Kasama ko ngayon ang dalawang special guest natin. Sila ay mga dalubhasang handang magbahagi ng kanilang insight. At hello sa inyo! Magandang araw at salamat sa pagkakataon. Magandang araw din, natutuwa ako maging bahagi ng talakayan. Hello, kamusta naman kayo? Ako si Miracle at ako ang inyong host ngayong araw. So, sige, diretso na tayo sa unang katanungan. Kapag sinabi nating karapatan ng kababaihan, ano nga ba talaga ito? Simple lang, ito yung pantay na pagtingin sa babae at lalaki sa eskwela, trabaho o tahanan. Noon, madalas ikaw ng babae bilang tahimik lang. Pero ngayon, kaya na nila manguna sa lipunan. So, sa maikling sabi, hindi lang siya issue ng mga kababaihan, kundi issue rin ng pagkakapantay-pantay. Tama ka dyan, ang laban sa karapatan ng kababaihan ay laban din para sa hustisya at respeto sa bawat tao. Interesting. So, ngayon, curious naman ako. Paano naman napapakita ito sa ating panitikan? Sa mga akda ni Luwalhati Bautista tulad ng dekada 70, makikita ang mga babae na matatapang, may sariling boses at kaya ipaglaban ang paniniwala nila. Exactly! At hindi lang sila nakakahon bilang ina o asawa sa politikan. Nakikita natin ang struggle, pero pati na rin ang strength ng mga babae. Para bang nagsisilbing salamin ng totoong buhay. So, kaya pala powerful ang panitikan, dahil nagiging boses siya para sa mga kababaihan na kung minsan ay, syempre, hindi naririnig sa ating lipunan. Pero kahit na ganoon, syempre, hindi pa rin naman tapos ang laban, hindi ba? At ano-ano nga ba ang mga challenges o mga pagsubok na kinakaharap ng kababaihan sa ngayon? Una, yung inequality sa trabaho. May mga babaeng mababa pa rin ang sahod kahit pareho lang naman ang ginagawa. At dagdag pa dyan, marami pa rin nakakaranas ng harassment at violence kahit may batas. Minsan, hindi pa rin sapat ang proteksyon. Grabe pala kahit sa makabagong taon ngayon, sa makabagong panahon, ngayong 2025 na ay may mga ganong issue pa rin. Sadly, oo. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang laban. Ngayon naman, bilang kabataan tayo mismo, paano naman tayo makakatulong sa ganitong suliranin? Unang-una, maging aware at hindi pwedeng magbulag-bulagan sa issue. Pangalawa, makiisa, sumama sa mga advokasya, magsalita kung may nakikitang mali, at syempre, simpleng respeto, malaking bagay na iyon. So, sa maikling sabi, small actions, big impact. Maliit na aksyon, maliit na gawain, maliit na pagtulong ay nagiging malaki ang halaga nito. Yes, lalo na kung sama-sama ang kabataan, malaki ang pagbabago. Marami pa rin ng kababaihan ang nakararanas ng pang-aabuso at diskriminasyon sa panahon ngayon. Ano-ano pa ang ibang mga pinakapangkaraniwang anyo ng paglabag sa kanilang karapatan sa ating lipunan? Isa sa pinakakaraniwan ay ang gender-based violence. Kasama dito ang domestic violence, harassment sa trabaho at sexual harassment. Meron din gender inequality sa sahod at oportunidad. Sa harap po ng mga hamong ito, paano naman natin mas mapapalakas ang ating advokasya para sa karapatan ng mga kababaihan? Mahalaga ang edukasyon at kamalayan. Dapat ituro sa mga kabataan ang respeto at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kasama rin ang pagpapatupad ng mga batas tulad ng RA 9710 o Magna Carta of Women na nagpaprotekta sa mga karapatan ng kababaihan. At higit sa lahat, dapat pakiisa ang buong komunidad, hindi lang kababaihan, pati na rin ang kalalakihan. Ano-ano pa kaya ang ilang paraan o solusyon sa napakaraming hinaharap na suliranin, pasanin at problema ng ating mga kapwa kababaihan? Una na dito ang diskriminasyon sa trabaho. Maraming kababaihan na nakakaranas ng hindi pantay na sahod o kaya hindi nabibigyan ng promotion dahil lamang sa kanilang kasarian. Solusyon dito ay dapat palakasin ang gender equality policy sa mga kumpanya at ipatupad ang pantay na pasahod
Mahalaga rin magkaroon ng women empowerment programs para palakasin ang kakayahan ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Pangalawa, karahasan laban sa mga kababaihan. Patuloy pa rin ang mga kaso ng domestic violence at harassment. Ang solusyon ay mas maigpit na pagpapatupad ng mga batas gaya ng Anti-Violence Against Women and Children Act or RA 9262. Kailangan din ng suporta ng mga komunidad at mas madaling access sa counseling at legal assistance para sa mga biktima. Kabilang narito ay ang kakulangan sa edukasyon at pagkakataon. Sa ilang lugar, mas pinapaboran ang mga kalalakihan na makapag-aral kaysa sa kababaihan. Ang solusyon, dapat tiyakin ng pamahalaan ng edukasyon ay pantay at abot kaya para sa lahat. Ang scholarship programs at ang livelihood training para sa kababaihan ay malaking tulong upang sila'y maging mas independent. Napakahalaga po ng puntong iyon, Makikita natin na hindi lamang simpleng usapin o diskusyon ang tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ay nakaugnay sa trabaho, pamilya, edukasyon, at mismong kinabukasan ng ating lipunan. Tama ka, kapag pantay ang mga karapatan ng babae at lalaki, mas nagiging balanse at maunlad ang lipunan. Tama po kayo. Kaya't sa ating lahat na nakikinig ngayon, bata, matanda, dalaga, binata, babae, lalaki o miski ang ating mga kapatid na LGBTQ, ano man ang ating edad, ang ating kasarian, huwag tayong maging bingi o bulag sa mga isyu na tungkol sa diskriminasyon. Maging boses tayo ng katarungan at pagkakapantay-pantay dahil ang laban para sa ating mga kapwa kababaihan ay hindi lamang laban para sa kanila. Ito ay laban din para sa isang makatarungan at pantay na lipunan. So, ayan po napakalinaw ng ating napag-usapan na ang karapatan ng kababaihan ay hindi lamang laban ng mga babae kundi laban ng lahat para sa equality at justice. Maraming salamat rin sa ating dalawang napaka-espesyal na panauhin. Sana ay nag-enjoy kayo at naging masaya ang experience nyo sa aming podcast. At sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat din sa inyong lahat. Muli, ako si Miracle Gonzalez at ito ang Boses ng Kababaihan. Hanggang sa ating susunod na talakayan. Paalam!